Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Manuel. Ang ibabahagi kong kwento ay pumapatungkol sa personal kong karanasan. Karanasan na kung saan hindi ko inaasahan na yung mga kababalagang yan at mga likha ng isip, totoo pala talaga. Malaya kayong maghayag ng opinyon sa kung anong pananaw nyo sa mga maririnig nyo sa kwento ko. Kung hindi ako nagkakamali, ang edad ko pa lamang noon ay 15 taong gulang. Nangyari ito dekada 80 sa lugar ng Pagadian. Lugar na kung saan dito ako hinubog at nagbago ang pananaw. Aminado akong may pagkamahiyain akong tao. Hindi kasi ako mahilig noon na lumabas ng bahay. Hindi naman ako binabae. Hindi din ako nakikisalamuha sa kung sino-sino. Mapakamag-anak man yan, kakilala ng mga magulang ko at iba pa. Napagkamalan pa nga ako noong walang modo gawa ng kahit napabisita ang tiyahin ko na siyang minsan lang mangyari ay hindi ako nagpapakita sa kanya. Talagang nasa loob lamang ako ng bahay noon at ang lagi kong pinagkakaabalahan ang pagguhit. Isa akong artist. Hanggang sa ngayon ay magaling akong gumuhit. Pero alam niyo ba kung ano mga ginuguhit ko? Yung mga bagay na nakakatakot. Yun bang likha lang ng isip ko? Tapos nilalaro ko ng kamay ko gamit ang lapis at papel kung paano ilarawan yon. Minsan, yung mga naririnig kong kwento sa mga aswang at mga nilalang na kung tawagin ay laman lupa. Na kesyo pangit na mukha, ganito at ganon ang itpostura, ay talagang binubuhay ko sa pagguhit nun. May kapatid ako nun, si Ate Analisa. Sobrang taliwas ng ugali niya kumpara sa akin. Ako kasi matatawag na isang irihis o parang may ibang mundo. Kung lumabas man ako ng bahay noon ay yun ng tipong buryong na ako. Pero ang sadya ko naman sa labas ay ang usisain ng kapaligiran. Pinag-aaralan ko noon ang bawat detalye ng mga naggagandahang bundok, mga puno, mga bulaklak, at marami pang iba. Wala namang pagadlang ang mga magulang ko sa akin. Sa eskwelahan, ganun din ako. Bumabaho na nga lang ang hininga ko noon kasi nga hindi ko hilig makipag-usap. Nakikinig lamang ako. Tapos ay isinasa isip ko lang ang lahat. Sa kabila ng pagiging weirdo kong pagkatao, mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Kung ano ang nakahiligan ko, suportado nila. Binibilhan nila ako ng drawing book, mga aklat at marami pang iba, na siyang umaakma sa kung ano-anong mga bagay ang gusto ko noon. Hindi naman sa nagmamataas pero may kaya kami sa buhay. Ang mga magulang ko ay sobrang sisipag. May malawak kaming lupain na masagana sa iba't ibang gulay at prutas. Bukod pa dyan, may negosyo din kami noon na pagkakape at kakao. Sa makatwid, kung ilalarawan, ang ganda ng paligid ng bahay namin, na kung saan dito naman nakatirik ang tahanan namin na isang palapag pero malapad. Manaka-naka mga kapitbahay, may malalapit at may malayo. Pero kadalasan sa mga malapit doon ay mga kamag-anak namin. Isang hapon noon, habang nagpalaboy-laboy ako sa lupain namin, bigla na lang pumasok sa isip ko ang pumasok ng gubat. Sa dulo kasi nga ng lupain, gubat na. Yung tipong sobrang sukal at namumutawi doon ang gabundok na dahon ng mga nagtatayo ang mga puno. Napakaganda tingnan nun. Binabaybay ko noon ang lampas taong damo na may pangilan-ngilang mga saging na kinakapitan ng mga baging. Kinakabahan man, dahil baka may mga mababangis na hayop pero pinipilit kong labanan ng pagkatakot. Hanggang sa makarating na ako sa bulwagan ng gubat. May espasyo sa harap ng gubat na yon na sobrang ganda sa pakiramdam.
Bukod sa malilim, may batis din doon na kumikinang sa linis habang tinatamaan ito ng malaispadang sinag ng araw na tumatagos mula sa matatayog na puno. Naupo ako sa isang banda. Pinagsawaan kong maigi ang detalye at ganda ng lugar na yon. Napapangiti pa ako sa sarili dahil may kakaibang hatid na kasiyahan para sa akin yon. Hanggang sa pinatong ko na noon ang notebook ko sa ibabaw ng maninipis kong mga tuhod. Ipinikit ang mga mata at muling ibinuka para tandaan ang bawat detalye ng lugar na aking iguguhit. Sinisimulan ko nung gumawa ng horizon para kahit papano magiging batayan ko ito sa detalye ng lupa hanggang sa puno at kalangitan. Pero naudlot yon dahil may napansin akong tila napadaan sa loob ng gubat. Mabilis yon, kung kaya naman maigi kong tinitigan hanggang sa naglaho ito sa may bandang malaking puno ng lawaan. Saglit akong napatulala. Binabalikan ko yung direksyon kung saan nanggaling ang nakita ko. Tapos maigi kong inilalarawan ang sukat nito sa isipan ko. Napapailing ako nun. Paano ba naman kasi? Mga 2 dangkal lamang yon. Hindi naman yun hayop dahil alam kong may 2 paa ito at yun ang gamit niya sa pagtakbo. Para makasigurado, lumapit ako ron. Tama ako ng pagdududa. Maliit nga yun. Nakita ko pa ang bakas ng pinagdaanan nito. Hanggang sa masusi kong binaybay yon at nang makarating ako sa puno ng lawaan, nilibot ko ito. Pero wala akong nakita. Hindi naman siguro unggoy yun dahil alam ko ang postura ng unggoy at kinikilos nito. Umupo ako sa may gilid ng puno at sinimulan ko yung iguhit gamit ang isipan ko. Maliit na tao na nakahubot-hubad. Yun ang lumalabas sa iginuguhit ko nun. Ilang segundo ang nakalipas. Nakita ko ulit ang nilalang na yon. Lumitaw ito sa harapan ko na waribay. Sumabog na abo sa hangin. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Tao nga ito, pero maliit lamang talaga siya. 2 dangkal ito, ayon sa pagkakalarawan ko nung una. Pero malaki ang ulo niya at malalaki din ang mga mata. Dumudungaw ito sa akin. Galante ito, na para bang nagtataka. Ako naman noon syempre, takot ang umiiral sa diwa ko. Hindi ako nakagalaw. Para bang nananaginip ako noon. Pero malinaw itong nakikita ng mga mata ko. Maging ang kabuuan ng kanyang katawan. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad. Sinundan ko lamang yun ng tingin. Hanggang sa naglaho yun nang mapadaan sa isang damuhan. Ang tanong lang sa isip ko, anong nilalang yon? Bagamat may takot ako dahil nga sa pagkabigla pero hindi ito naging dahilan para lisanin ko ang lugar. Sinundan ko yung nilalang sa kung saan ito nagtungo. Lakad lamang ako ng lakad nun. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na palayo na ako ng palayo mula sa bulwagan ng gubat. Sumusuong pa ako sa naglalakihang mga ugat nun. Tapos sipat sa mga bakas at patuloy pa rin sa paglalakad. Hanggang sa hindi malamang dahilan, may tumawag sa akin. Boses ng matandang lalaki at kaagad ko itong nilingon. Kilala ko ito. Walang iba kung hindi ang matandang kapitbahay namin na si Manong Imoy. Nakakunot ang mukha niya. Nakapatong yun sa malaking ugat ng kahoy habang nakatitig sa akin. Ang sabi nito, bakit daw ako nakarating doon? Hindi ba daw ako natatakot sa mga mababangis na hayop? Ganito po. Ganito lang po siya kalaki, Manong Imoy. Sinusundan ko po yung mga bakas niya. Anong pinagsasasabi mo? May nakita kong kakaiba. Opo.
Parang tao pero maliit. Ito yung bakas niya oh. Hindi kagad nakapagsalita ang matanda nun. Nakatitig ito sa akin at halata ang lalim ng iniisip. Hanggang sa umiling ito. Tapos sinabing wag ko daw susundan ng mga ganong nilalang. Hayaan daw ito at wag pakialaman. Po, ang ibig sabihin po ba totoo sila? Totoo yung nakita ko. Itong pagsunod ko talaga yung pagkumirma kung hindi ba yung guni-guni. Totoo sila. At ang nakita mo, diwende yun. Marami sila dito, iho. Bukod pa sa mga yan, may iba pa na hindi mo magugustuhan kapag nagpakita. Teka nga, talaga bang nakita mo? Abay, ibang klaseng bata ka. May kakaiba sa'yo. Bumaba si Manong Imoy. Lumapit sa akin tapos tinitigan ng mga mata ko. Kinapakapapa ang noo ko tapos sinawakan niya din ang kamay ko nun. Sabi ko naman, anong ginagawa niya? Sabi ko na nga ba, may kakaiba talaga sa'yo. Ay sa bagay, ang malalali mag-isip talaga yun ang mga taong madalas nakakakita ng mga nilalang. Maliit ka pa lang, nakikita ko ng pagkaiba mo sa mga karaniwang bata. Naglalaro ka mag-isa at laging nakangisi na parang may kausap na taong nakakatuwa. Sa susunod kapag may nakita ka, huwag mong titingnan. Huwag ka magpapahalata. Sa oras na malaman ng nilalang na nakikita mo sila, naku, may gagawin yan sa'yo. Iisipin nilang isa ka sa kanila. Ang masaklap dyan, may pumapagitan sa mundo natin at mundo nila. Kaya talagang sasaktan ka nila dahil iisipin nilang banta ka. Hinila ni Manong Imoy ang kamay ko. Wala naman ako noong magawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hanggang sa makalabas kami ng gubat. Sabi nito ay umuwi na raw ako. Matapos noon ay mabilis itong naglakad palayo. Nakatitig lamang ako sa kanya na may pagtataka. Napakaraming alam ni Manong Imoy sa mga bagay-bagay. Napapaisip ako sa ginawa ko. At kung nakapasok naman ako sa gubat, ano namang ginagawa doon ni Manong Imoy? Ang layo nun, na kung susumahin, para bang imposibleng may ibang tao bukod sa akin. Kilala ko lamang sa pangalan nitong si Manong Imoy pero hindi ang pagkatao niya. Malapit lamang ang bahay nila sa amin. Mga nasa kalahating ektarya ang layo. Siguro, hindi lang naman siya ang hindi ko kilala ng lubos. Alam niyo na yung dahilan. Dahil nga hindi talaga ako nakikisalamuha. Hindi pa ako umuwi nun. Nagpabalik-balik kasi sa isip ko ang mga nangyari. Nabagabag ako at gaya ng sinabi ko, kinukumpirma ko ang lahat. Natural lang naman siguro yun sa mga taong hindi nakokontento sa kung anong nakikita. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Binalikan ko yon. Pero nang papasok na ako sa gubat, hindi ko alam na hindi pala talaga umalis itong si Manong Imoy. Binabantayan ako. Hoy! Ano bang sabi ko? Nilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan, bata ka. Umuwi ka na sabi. Isusumbong kita sa mga magulang mo. Hindi siya umalis. Wala naman akong magawa kung hindi ang bigyang respeto na lamang ito. Kinahapunan, bumisita si Manong Imoy. Nasa sala ako na ng bahay. Nagmumuni-muni at hindi mapakali. Kumakati ang palad ko sa paa. Gusto ko talaga mabalikan ang lugar, Sir Seth. Ang humarap sa kanya ay si ate. Tapos narinig kong hinahanap ako ng matanda. Sa kauna-unahang beses ay nakapaunlak ako ng tao noon. Lumabas ako noon kahit hindi pa ako tinatawag ng kapatid ko. Nakaupo si Manong Imoy sa beranda. Nakatitig sa akin habang may bitbit itong bagay na para bang isang kwintas. Inabot niya yun sa akin at ang sabi nito, isuot ko daw yun bilang proteksyon. Ako naman, anong bagay yun? Tingin ko kasi ay kakaiba ito. Bato. At nang mahawakan ko ito ay napakalamig. Ayon naman kay Manong Imoy,
Trabong ko daw yun mula sa isang bayawak. Siyempre, wala pa sa akin ang kaalaman sa mga bagay na ito kaya nagtanong talaga ako ng nagtanong. Gamit ko yan. Manggagamot ako, iho. Ako ang manggagamot dito. Ang totoo, sinundan talaga kita dun sa gubat. Hindi mo dapat ipagtaka kung bakit bigla na lang akong lumitaw ron. Maraming nakasunod sa'yo at isa lang ang nakita mo. Yun na nga ang nabanggit ko, yung duwende. Napakalapitin mo sa mga elemento. Natatakot ako na baka kunin ka nila kaya isuot mo yan. Pangontra yan sa kanila. Sabi na rin ito ng tatay mo ha. Pasubaybayan ka daw eh. Mula pa pagkabata mo nakasubaybay na ako. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko inaasahan ng lahat. Nakasubaybay pala siya sa akin pero napansin ko kay Manong Imoy na tila ba ako lang ang gustong makausap nito. Gawa ng mapadaan ng ate, pinutol niya ang pagpapaliwanag na para bang isang lihim ito para sa aming dalawa. Ako naman noon, kaagad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. Siguro ay maging katatawanan nito kapag may nakaalam na iba. Pero malaking bagay yon para sa akin, lalo pat alam ko naman na nagsasabi ng totoo si Manong Imoy. Mula ng araw na yon, nagkaroon kami ng ugnayan. Araw-araw bumibisita ang matanda na siya namang masasabi kong nagkaroon na ako ng kaibigan. Naipakita ko pa nga sa kanya yung mga naiguguhit ko noon ng mga iba't ibang nilalang. Nakikita kong nanlalaki ang mga mata niya. Nagtanong pa ito sa akin kung lahat ba ng naguhit ko. Nakita ko na. Sinabi ko namang hindi. Maliban na lamang dun sa diwende. Yung iba, batay lamang sa mga narinig ko sa kwento-kwento. Pero karamihan, yung biglang papasok sa isip ko na mamukha ng maligno, na para bang pangitain, tapos ginuguhit ko. Ganun na lamang ang ikinagulat ko nang sinabi niya sa akin na halos lahat umano ng iginuguhit ko nun. Umiiral. Lalo na umano yung mga tinuro ko na mga naiisip ko lang. Totoo umano ang mga yon at may iba't ibang tawag. Sabi ko naman, paano niya nalaman? Tinatanong mo pa yan eh. Alam mo naman na marami akong alam sa mga bagay-bagay. May papaliwanag ko ba sa iyo ang kababalagan kung wala pa? Natural, nakita ko na yung lahat. Maging yung aswang ganyan yung itsura ng isang gabunan eh. Pero sa personal, mas nakakakilabot pa dyan. Ayon pa sa kanya, yung pumapasok umano sa isip ko ay hindi talaga normal. Pangitain yon. At totoo ang nakikita ko nun. Hindi ito lika ng diwa ko kung hindi may abilidad talaga umano ko. Bukod sa magaling akong gumuhit. Talento na biyaya para ipinapaliwanag sa pamamagitan ng gawa ko at mga bagay na sa tingin ko ay iba at hindi totoo. Balang araw umano, yung mga ginuhit ko, makikita ko din umano. Bawat isa sa mga ginuhit ko ay may kaukulang paliwanag si Manong Imoy na siya namang labis kong ikinakamangha nun. Minsan pa, sinabihan ako ni Manong Imoy na magtungo sa kanila at may gagawin daw umano siya sa akin nun. Sa natatandaan ko noon ay walang klase ito. Paparating noon na mahal na araw. Pumayag naman ako at ayun na ngang nangyari. Maliit lamang ang bahay ng matanda pero gawa sa matitibay na kahoy. Yun bang tipong ang mga kasangkapan galing sa gubat at si Manong Imoy lamang ang bumuo para maging bahay. Ang kasama niya sa bahay, ang apo nitong babae na matanda lamang sa akin ng 2 taon. Itago na lamang natin siya sa pangalang Nora. Tahimik din itong bata pero may pagkapilyo ng konti. Hindi ko alam ang gagawin ni Manong Imoy sa akin. Hanggang sa sinabihan niya akong maupo muna sa may beranda. Nakita ko doon ang isang mahabang itak. Tapos ay 2 sisidlang kawayan na ginagamit sa pagtutuba. May pinagkakaabalahan si Manong Imoy noon. Naroroon sila sa likod. Nagpapausok
Basta ang kapal ng usok doon at sobrang nakakasulasok ito. Napapaluha pa nga ako gawa ng sobrang tapang talaga. Bunot siguro na may hinalong kung anong sangkap. Naririnig ko ang pag-uusap nila sa likod. Si Nora, panay tanong sa kanyang lolo. Ang pagkakaintindi ko, dapat ba umanong gawin sa akin ni Manong Imoy ang paraang yon? Tila ba napakaselan? Natakot nga ako at baka katayin ako ng matanda. Lalo pat may itak doon tapos nanibago ako sa ugali niya. Bigla kasi itong naging seryoso at hindi ako kinakausap noon. Sa mga sandaling ito, dapit hapon na. Nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nagsisimula na rin noong tumunog ang mga huni ng kuliglig o kung sa amin pa, mga gangis. Ito yung uri ng insekto na kapag pinisil mo ang tiyan, aalog at maglilika ng ingay na parang pito. Hanggang sa pinapasok sa loob ng bahay si Nora. Narinig ko sa matanda na wag umano itong lumabas. Nakita ko ang reaksyon ni Nora. Nawari ba'y sobrang nag-aalala ito. Tumitig sa akin si Manong Imoy at nagwika ng, "Yung mga ilan sa mga naiguhit mo, makikita mo sa personal. Yung mga nasa panig na mabubuti. Pero hindi mo magugustuhan ang itsura nila ha. Kaya Manuel, anumang makikita mo'y kumalma ka lang. Isipin mo na yung nakikita mo. Lika pa rin ang isip. Pero kapag inisip mong totoo, maiihi ka talaga sa salawal mo. Ganun lang kasimple para hindi ka matakot." Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka namang manakot, Manong. Totoo ang mga sinasabi ko. Di ba nga may pumapasok sa isip na pangitain na siya namang iginuguhit mo? Makikita mo sila. At ito ang payo ko. Isipin mo lamang na pangitain pa rin para hindi ka matakot. Titignan natin kung kaya mo silang makita sa personal. May inaalam lamang ako kung kasundo mo ba sila o hindi. Sumabat naman si Nora noon na siyang mas lalong nagpatakot sa akin. Ang sabi nito, baka umano lumapit pati yung kapring nakatira sa likod ng simbahan noon. Nakakatakot pa naman umano yon. Hindi ako relihiyoso, pero napadasal talaga ako ng wala sa oras. Aalis sana ako noon pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin sa pagtayo. Hindi naman siguro yun dahil sa sobrang takot gawa ng pwede namang kumilos kapag nagkaganon. Pero sa mga pagkakataong yon, parang kandila akong nakatirik doon sa may beranda. Hanggang sa nagsimula ng dumilim. Yung tipong hindi ko na nakikita ang buong detalye sa malayo. Limitado ng paningin ko noon. Tapos may usok pa na unti-unti ding nawawala. Napalitan yun ng kakaibang lamig na animoy na nonoot sa aking kalamnan. Hanggang sa magkaroon ulit ng usok pero hindi na ito yung galing sa siga ni Manong Imoy. Alam ko yun dahil wala namang kakaibang amoy at kung hindi ako nagkakamali, hamog yun ng ulap. Nariyan na sila. Palapit na. Ihanda mo ang sarili mo. Pero huwag mong titigan sa mata. Kahit mabuti pa yan, magagalit ang mga yan. Ako ang nagpatawag sa kanila, Manuel. Loko ka talaga, Manong. Napagkakatuwaan mo ako. Tsaka bakit hindi ako makagalaw? Sinisigurado ko lang na hindi ka tatakbo. Malalaman mo din yan, Manuel, kasi nga alam ko namang uusisain mo talaga mga bagay na hindi mo alam. Oh, ayan na pala ang isa. Mahimahimatay ako noong masilayan ng isang anino na gumagapang sa lupa. Tapos nang tamaan yun ng liwanag, nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Napasigaw pa nga noon si Nora. Sabi nito, palayasin daw yun kasi baka mangagat. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nakangiti pang matanda. Hindi ko talaga alam na may pagkapilyo ito.
Wala akong inaasahan sa kanyang iba maliban na lamang sa pagiging galanting tao. Yun pala, ito pa ang dahilan kung bakit halos madumi ako noon sa takot. Yung nilalang na ito, kulay berde ang balat. Isa ito sa mga ginuhit ko. Yung likod ay para bang may palong ng manok. Mula balikat yun hanggang sa may puwetan. Nag-iiba-iba ng kulay. Lumapit yun tapos dumungaw sa mukha ko. Lahat kami noon ay nakayuko, maging itong si Nora. Napapamura ako habang nagdadasal. Yun po talaga ang ginawa ko. Siguro ay dahil sa sobrang takot ko na rin. Burong yan. Sa Cebuano pa. Biyo ang tawag. Diyan lang naman yan sa palayan nakatira. Mabait pero kapag nagalit, abay, malakas ang bati niyan. Kung hindi mamamatay ang isang tao, lalayasan ng katinuan. Maya-maya'y nawala yun sa harapan ko. Pero nagsisimula pa lamang ang palabas nun. Dahil bigla na lamang may napadaan na ubod na laking nilalang. Kalmado lang na parang namamasyal nun. Napakabaho nito na wari ba'y taong grasa. Narinig ko ang boses ni Nora. Yun na umano ang kapre sa likod ng simbahan. Hindi naman pwedeng hindi yun totoo o imahinasyon lang. Dahil nakita ko talaga ang pag-alog ng mga kahoy na kinakapitan ng sampayan ng mapadaan ito. Tapos na ba, Manong? Pwede na ba akong umuwi? Hindi pa. Nagsisimula pa nga tayo eh. Kalma ka lang. Masasanay at masasanay ka din. Mga pogi pa nga yung mga yan eh. Mamaya, may mas malala pa dyan. Mag-antay ka. Napapalunok ako ng laway. Tagaktak na ang pawis ko sa noo kahit malamig naman sa mga panahong yon. Maya-maya pa, may naaninag ako sa may bandang bukana ng bakuran. Babae, nakasaya ng kulay puti. Maganda at mahaba ang buhok. Pero nang makita ko na parang nakalutang ito, ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Sabi ko sa isip ko, White lady. White lady talaga yon. Pagbuka ko ng mga mata ko ay iba na ang nakita ko. Mga maliliit na nilalang na nagtatakbuhan at nagtatatalon sa tugaran. Ang iba dito, nakapatong sa kawayang bakod. May matataba, may payat, may malalaki ang ulo, na para bang kahawig ito sa nakita ko sa gubat. Sabi ni Mang Imoy, mga diwende yun at kung ano man ang naiisip ko. Yun na umano ang mga nilalang na yon. Ito ang angkan ng nakita ko sa gubat. Hindi nakakatakot. Nakakaaliw kasi nga, ang kukulit nilang tingnan. May mga boses pa yun na para bang naipit na pusa. Hanggang sa kinuha ni Mang Imoy ang kanyang tsinelas, inihampas ito sa papag. Dahilan namang nagpulasa ng mga yon. Napapailing na lamang ako nun. Wala akong masabi. Halo-halo ng emosyon ko. Pagkamangha, pagkatakot at parang maihidi nun at matutumi. Marami pang nagpakita. Sunod-sunod sila. Hindi nagsabay-sabay. Napapansin ko si Manong Imoy na sa tuwing naglalaho ang isa, bumubuka ang bibig nito tapos dura ng dura. Hanggang bigla na lang sumimangot ang mukha ni Manong Imoy na para bang galit nun. Tumayo at sinipat-sipat ang paligid. Sa mga puntong yun ay nakakagalaw na ako pero hindi pa rin ako makatayo. Hanggang sa biglang lumapit sa akin si Mang Imoy. Tinapik ako sa balikat ng pagkalakas-lakas. At doon, para bang galing ako sa pagsisid sa malalim na tubig at naghabol ng hininga. Kasabay naman noon ay nakakatayo na ako pero hindi ako umalis nun. Nagtanong ako kay Manong Imoy sa kung anong nangyari pero
Pumasok ka sa loob. Nora, isara niyo ang pinto at bintana. Pumasok ako ng bahay noon dala ng matinding pagtataka. Nang magtanong ako kay Nora, hindi naman ito kumibo kaagad. Nakasilip pa siya sa siwang ng bintana. Minamasdan niya ang paligid. Hanggang sa makarinig ako noon ng alingasngas. Kasunod noon ng kakaibang uni na hindi ko mawari kung ibon ba o baboy yon. Manuel, may aswang. Nakulagot. Sinabi ko na nga ba eh. Dati na kasing ginawa ni Lolo ito. Ang ipatawag yung mga kaibigan niyang nilalang. Hindi ko alam kung bakit. Basta trip-trip lang niya. Ngayon, natawag din yung aswang. Lagot na. Matapos makapagsalita ni Nora, sinakluban ako ng kilabot. Lalo na sa katagang aswang. Naiibang aswang para sa akin. Tinuturing ko itong lihitimong halimaw at nabibilang talaga sa realidad. Pero hindi pa ako nakakakita sa personal. Bagamat may pagpapahiwatig na sa lugar, pero hindi ko piniling tingnan yon. Bagkus, ang ginawa ko noon ay sumuksok talaga ako sa kanto ng bahay. Habang nangyayari naman yon, nakikinig lamang ako sa mga alingaskas sa labas. Hanggang sa maya-maya pa, nagsisisigaw na itong si Manong Imoy. Ang narinig ko sa kanya, pasensya na umano sa abala. Wala siyang ibang pinatawag kung hindi ang mga lamang lupa lang. Wala siyang sadya sa aswang. Paumanhin umano. Matapos makapagsalita ni Manong Imoy, dito ko narinig ang nakakapangilabot na pag-angil na para bang leon pero parang mas matulis pa doon. Nakakairita pakinggan. Tinula ko noon ang dingding na pawid. Sinubukan kong sipatin ng labas. Nakita ko si Manong Imoy. Nakatayo lamang ito pero ang isang kamay nakaatang sa hawakan ng itak. Patuloy ito sa pakikiusap doon. Dinala ko naman ang paningin ko. Pero wala akong nakikitang nilalang. Hanggang sa maya-maya pa, may kumalabog. Tiningnan ko ang direksyon nito at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nakakita ko ng imahe ng isang tao. Makintabang balat, nakahubad pang itaas, nakapantalon. Hindi ko alam kung bakit sobrang alinsangan ng paligid nun. Yung lamig na kaninang nanonood sa aking kalamnan, napalitan ng init na kakaiba. Parang singaw ng lupa. Naamoy ko pa ang ano ng lupa. Hindi na nagsalita pa si Manong Imoy. Nakipagtitigan siya sa tao. Hindi naman pangit tingnan. As in tao lang siya pero may balbas at bigote. Naglakad ito ng dahan-dahan, palapit kay Manong Imoy. At dahil wala naman akong kakaibang nakita dito, ay pinili kong lumabas nun. Ay di punggol kang bata ka! Pumasok ka sa loob! Hinila pa ako noon ni Nora matapos sumigaw ni Manong Imoy. Pero hindi ako napigilan. Naging kursunada kasi ako noon sa mga nakita ko. Hanggang sa bubunot ng itak si Manong Imoy tapos ang sabi nito, sinubukan ko nang manghingi ng dispensa pero ayaw mo. Mapipilitan akong lumaban sa'yo. Pero ito lang ang sasabihin ko ha. Hindi mo magugusto na mangyari sa'yo. Sumagot yung tao. Pero habang nagsasalita yon, nakita kong napakakampante niya. Nakangiti yon. Napadaan lang naman ako. Namangha. Nagawa mong akitin ng mga elemento. Medyo nahamon ako. Nais ko lang sukatin kung pati ba ako kaya mong manipulahin. Sa tingin mo ba sasapat yung dala mong karunungan para patumbahin ang isang katulad ko? Nanginig ang tuhod ko nun. Dama ko sa mga sandaling yon na may mangyayaring gulo. Hanggang sa napapitlag ako nang biglang dumipa ang kamay ng tao.
mabilis na pumangit ang mukha. Himbang tipong mga alikabok na naglalaglagan. Yun ang nakita ko sa kanya. Tapos ay nag-iba na ang kanyang itsura. Matapos kong makita ang nakakawindang na itsura nun, kaagad kong naalala mga kwento-kwento sa kung ano ang figura ng aswang na siya namang iginuhit ko. Parang asong galit ang mukha. Umatras si Manong Imoy sabay tulak sa akin papasok ng bahay. Sigaw ng sigaw naman si Nora nun. Humihingi ng tulong at paulit-ulit. Pero ang sabi ni Manong Imoy, huwag umanong maingay dahil magkakagulo lamang lalo. Umabante ang nilalang at sobrang bilis nito, hindi ko na nasundan ang ginawa niya. Ang nakita ko noon ay napapatras si Manong Imoy. Inihaharang niyang itak hanggang sa nagsimula itong pumalag. Gumaganti ng pagtaga si Manong Imoy nun. Hanggang sa ilang saglit ay dumating si tatay. Para bang nabaliw, panandalian nang makita ang pagbubuno ni Manong Imoy at ng nilalang. Kumuha ng pamalo at sinubukang tulungan ng matanda. Pero maya-may ay bigla nang lumundag ang nilalang sa isang puno nun at naglaho na parang bula. Si tatay, bagamat naroroon at nasali sa komosyon, napatulala ito. Ano ba yun, Manong Imoy? Aswang yun, Rami. Pero huwag kang mag-alala. Wala namang nangyari sa anak mo. Kakarating ko lang eh. Narinig ko yung pagsisigaw dito. Pinuntahan ko. Aswang pala yun. Ilang saglit pa ay may dumating pang iba. Mga kamag-anak namin. Pinsan kong itago na lamang natin sa mga pangalang Unil at Kibor. May mga bitbit pa itong itak. Sabi naman ni Manong Imoy, wala nang dapat ikabahala kasi nga umalis na ang nilalang. Nagkagulo doon sa amin. Ako naman noon ay hindi ko talaga lubos na pagtanto ang lahat. Mula sa mga unang nasilayan ko hanggang sa pagbungad ng aswang na yon. Si tatay, panay abiso na kesyo mag-iingat daw kami ni ate noon. Lalo na't kami lang naman ang naiiwan sa bahay. Gabi na kasi kung umuwi ang mga magulang namin. Ilang araw ang lumipas noon ay hindi na bumibisita si Manong Imoy. Hindi na rin ako nagtutungo sa kanila. Hindi naman sa natatakot ako pero pinipili ko muna noon na manatili sa bahay. Hanggang sa nalaman ko kay Nora na hindi pa pala tapos ang laban ni Manong Imoy doon sa aswang. Gabi-gabi silang ginagambala. At kung lalabas man si Manong Imoy, hindi naman umano nagpapakita ang nilalang na yon. Sinabi ko kay Nora na pupuntahan ko ito pero ayon sa apo ng albularyo, si Manong Imoy daw noon ay nasa gubat. Gusto niyang harapin ang aswang at patayin yon. Lalo na nang malaman ni Manong Imoy na ito palang aswang na ito yung salot sa lugar ng Molave. Maangas at sobrang mapusok. Higit sa lahat ay hindi natatakot sa albularyo. Di ba, hindi naman nakapanglaban doon si Manong Imoy? Magpapakamatay ba siya? Yun na nga yung inaalala ko, Manuel eh. May albularyo namang nilapitan si Lolo para humingi ng tulong. Pero hindi naman pumapayag kasi nga natatakot sa aswang na yon. Sobrang nabahala talaga ako kay Manong Imoy. Kung hindi lang sana ito sobrang pilyo na may patawag-tawag pa ng nilalang, hindi sana siya masusubok doon. Hindi ako mapanatag na para bang gusto ko siyang tulungan. Pero ang malaking tanong dyan, sa papanong paraan? Wala naman akong abilidad na iba maliban na lamang sa kakayanan kong makakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay at pagguhit nun. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili kong puntahan si Manong. Yun ding oras na umuwi na si Nora. Doon ako umalis. Hapon na noon, masama pa ang panahon. Tila ba may nagbabadyang malakas na ulan. Ang dilim ng habagat tapos ang lakas ng hangin. Ang dala ko lamang noon ay ang maliit na itak na pangbungkal sa lupa. Ganun ako kadesidido.
Para bang makikipagbunudin pero alam ko namang takbuhan lamang ang gagawin ko. Biruin niyo, mula lang sa mga imahinasyon ko ang lahat, tapos iginuguhit ko ang mga naiisip ko hanggang sa makita ko na yung mga yon. Ang masaklap pa dyan, para akong si Pedro Pinduco na makikipagbangayan na din sa mga kababalagang likha ng kadiliman. Nang makarating ako sa bukana ng gubat, hinahanap ko si Manong Imoy. Wala siya sa may bulwagan. Hindi ko din matanaw sa bandang loob ng kakahuyan gawa ng madilim na. Bitbit ko na ang kakaibang kilabot nun habang iniisip ko ang mga mangyayari. Nilakasan ko ang loob ko. Nang mapadako ako sa gilid ng nagtatayog ang mga kahoy, sinimulan kong tawagin ang pangalan ng matanda. Paulit-ulit yon pero walang tumutugon. Bumabalik lamang ang pagtawag ko gawa ng umeeko ang lugar. Napansin ko ang mga nagkahawi-hawing damo. Mabilis kong naiisip na baka bakas ito ng matanda. Kung kaya naman binaybay ko yun papasok ng kakahuyan. Nasa kabilang parte ito kung saan may masukal pa doon. Hanggang sa may sumitsit sa akin. Sa sobrang pagkabigla ko noon ay nanigas ang katawan ko ng panandalian. Ginigilid ko ang mga mata ko para usisain kung saan galing ang pagsitsit na yon. Nakikita kong gumagalaw ang tumpok ng mga damo. Rinig ko din ang kagaskas na mga dahong tuyo. Tapos, yung nakakapangilabot na hagapas ng hangin na may kasamang paglangit-ngit na mga puno. Para bang gusto ko nang tumakbo. Doon ko palang naisip ang pagsisisi. Sa makatuwid, nagtapang-tapangan lamang ako. Ilang saglit pa, biglang may humablot sa akin. Napasigaw ako nun. Pagtingin ko dito, si Manong Imoy. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa akin na para bang halimaw at kakainin ako ng buhay. Anong ginagawa mo dito? Animal ka talaga. Alam mo ba yung ginagawa mo? Ang sabi ko naman, nag-aalala ako sa kanya. Ano magagawa ng pag-aalala mo kung ikaw naman ang mapapahamak at hindi ako? Huwag kang gagalaw ha. Dito ka lang. Huwag na huwag kang tatayo. Nakatago ka sa orasyon ko. Inaantay ko dito yung aswang. Kahapon hinamon ko siya at gusto ko makipagpatayin sa kanya. Dito kami magkikita. Hindi ako makapagsalita nun. Wala naman akong masabi. Naupo na lamang ako sa tabi niya habang nakasandal kami sa napakalaking puno ng nara. Sa harapan namin, may nakausling bato na kinakapitan ng mga baging na para bang butas yung pinagtataguan namin noon. Matapos noon ay nakakabinging katahimikan. Walang kibuan. Si Manong Imoy ay sobrang seryoso na mukha. Ilang saglit pa, nang tuluyan ng dumilim noon. Doon na ako mas kinabahan. Hindi ko ba naman makita ang paligid, maliban na lamang ang mukha ni Manong Imoy noon na may ubaning balbas. Naiisip ko na para bang naglalaro lamang ito. Hinamon niyang aswang. Magkikita daw sila na para bang mga batang mag-aaway. Ganun na ganun ang kinalabasan. Pero sa likod pala nito, magkakaroon ng nakakapangilabot na tagpo. Matagal kami doon. Sa naalala ko ay mga 5 oras kaming nakatoka. Lahat ng tawag ng katawan ko, pinipigilan ko. Pag-ihi, pagdumi, ultimong pagpahid ng pawis. Kahit nga sobrang katidoon ay hindi ko inaalintana. Hanggang sa hindi ako nakatiis. Kako, baka hindi naman dadating yon. Tapos makagat pa kami ng ahas doon. Nariyan na siya. Kung nagbabantay ako sa kanya,
Nagbabantay din yan sa akin. Pabor nga lang dahil nauna ako dito. Tapos sumunod ka. Manghihingi ako ng tulong sa'yo, total narito ka na din ha. Di ba nag-aalala ka? Ibig sabihin makikipagpatayin ka din. Tingnan natin. Napagtanto ko na sobrang lakas ng hatak mo sa mga lamang lupa. Tatawagin ko sila ha. Tapos magpapakita ka. Ano po? Magpapakita? Tatawagin mo na naman. Para saan? Baka may kung anong gawin pa sa akin yun eh. Wala silang gagawin sa'yo. Dalisay ang loob mo at gusto ka nila. Ngayon kapag may nanakit sa'yo makakatikim sa mga nilalang dito. Nung una kong tinawag ang mga yon, ang bumungad sa akin ay puro galit kasi gusto ko nung magkaroon ng alaga. Gabay ba? Kaya nga pumili ako ng isa Pero hindi nila ako gusto. Parang papatayin pa ata ako. Nakita mo naman ang pagkatakot ni Nora, di ba? Nadala na yun. Pero noong naroroon ka, napakasaya nila. Napansin mo ba yung mga duwende? Tuwang-tuwa sila sa'yo. Maging yung burong. Dapat ay binati ka na noon kagaya ng nangyari sa akin pero wala. Natuwa talaga. Yun ang pinag-aralan ko, Manuel. Kung kasundo mo ba sila, gawa ng magagamit mo sila kapag nagkaganon. Sigurado ka ba dyan, Manong? Pero wag yung parang mangangagat ha. Tsaka yung babaeng nakalutang. Takot ako dun Ang hindi ko alam nun, nagsisimula na palang magtawag si Manong Imoy. Napansin ko na lamang yung mga maliliit na tinig. Pamilyar sa akin yon. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga diwende. Para bang nasa damuhan naglalaro. Yun lang kasi yun lang naman na maiingay. Kinakabahan talaga ako nun. Hindi ko alam kung bakit umabot sa punto na darating doon ang lahat. Yung tipong higit pa sa kababalaghang dapat kong matunghayan. Hanggang sa bigla na lamang akong tinulak ni Manong Imoy. Yung tipong pagkatulak pa, malakas at talagang napatalon ako at kamuntikang malaglag sa may banging mababa. Nagpapalinga-linga ako noon pero kasabay nito ang pagbibitaw ng mabibigat na salita kay Manong Imoy. Ikaw ba namang itulak, di ba? Wala naman akong nakikita. Sobrang dilim. Hanggang sa narinig ko na lang noon ang pagkakalabugan kasabay ng nakakapangilabot na angil. At yung angil na yon, kung hindi ako nagkakamali, ay galing yun sa aswang. Para bang nasasaktan ito hanggang sa may makita ako sa may banaag ng gubat na yon. Anino, gumugulong-gulong pababa hanggang sa mabadako na roon sa bulwagan ng gubat. Nakita ko ng aswang. Parang baliw yon. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon siya. Malikot. Sagpang ng kamay na parang may kalaban. Nagmumura yon. Tinawag ako ni Manong Imoy. Ang sabi nito'y sumunod umano ako sa kanya. Nakita kong nilapitan ni Manong Imoy ang nilalang. Pinagtatataga niya ito. Inundayan niya ng pagtagayon hanggang sa napansin kong hindi na yun gumagalaw pa. Patuloy pa rin sa pagtaga si Manong Imoy. Kinikilabutan ako gawa ng pusturang tao lang naman yun na parang isang krimen. Hanggang sa tumigil na si Manong Imoy at naupo ito sa isang bato. Tinawag niya ako at ang sabi nito, "Burong lang ang bumangga sa aswang. Paano na kaya kung sumali pa yung iba?" Sabi ko na nga ba yung pagbungad ng burong sa harap mo, sa'yo yun. Ang alin po? Ito daw yung nilalang na kung tawagin sa Cebuano na Bio. Kapag nakahanap umano ito ng tao na magiging kaugnay, puprotektahan niya ito. May alam siyang isang albularyo na may gabay na burong. Sobrang lakas umano ng albularyong yon. Mapa-elemento man, kulam at aswang. Hindi na ako nagbigay ng opinyon pa. Wala naman akong naiintindihan nun.
Gawa ng hindi pa talaga ako hinog para intindihin ang lahat ng mga kakatuwang bagay. Inilibing ni Manong Imoy ang aswang. Tama lang daw na lumapit ito sa amin noon dahil salot yun at matagal ng perwisyo sa tanggob at mulabi. Simula pa lang sa akin ang lahat ng yon. Para bang walang katapusang pagsubok. Pero sa gabay ni Manong Imoy, unti-unti akong nagiging pulido na siya namang napakalayo na sa dating ako. Naging galada kasi ako noon. Bagamat nag-aalala ang mga magulang ko pero suportado pa rin nila ako. Kahit papano'y nagkakaroon na ako ng koneksyon sa mga tao. Lalo na nang pasukin ko ang mundo ng pagiging albularyo.